Kung ito po yung first time for you to be with us, ang pinag-aaralan po namin for the past few weeks ay every Sunday, yung Book of Psalms, selected Psalms. And yan din po yung binabasa natin araw-araw para matutunan natin yung iba't ibang expressions kung paano awit yung puso natin sa pagsamba sa Kanya. The main goal ng sermon series natin ay kung paano tayo lalapit sa pagsamba sa Diyos. Kaya yung title ng sermon series natin ay Then Sings My Soul, or Singing the Songs of Jesus. Pero, ito yung question. How can you worship and sing if your soul feels guilty and dirty because of the sins you have just committed? Paano ka makakasamba sa Panginoon kung nung isang araw lang ay nagkasala ka sa Panginoon? O paano ka makapagsamba sa Panginoon kung ngayon lang ay naaalala mo, kahit yung mga matagal na, 10 years ago, 20 years ago, and even nung ikaw ay bata pa lang, naaalala mo yung dami, yung laki ng kasalanan na nagawa mo laban sa Diyos. And for example, adultery. Kasali dyan yung premarital sex, kasali dyan yung extramarital sex, kasali dyan yung homosexual relations. At sabi ng Panginoong Jesus, kahit na hindi ka nagkaroon ng actual na physical relations sa isang babae na hindi mo asawa, kapag ikaw ay nag-isip ng mahalay o malaswa, like yung lustful thoughts, you already committed adultery. Katulad ng addiction sa pornography or yung mga sexual fantasies. Or kung paano kung nakapatay ka ng tao. Like, you're guilty of abortion or accessory ka sa abortion. Or katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, di ka naman aktual na nakapatay ng tao, pero nagtatanim ka ng galit sa kapwa mo or worse sa mga kapatid mo sa Panginoon, and you're finding it hard to forgive others. And kapag naalala natin yung mga ganong kasalanan, we are reminded, yung katotohanan ng salita ng Diyos, na walang makasalanan. Walang makasalanan, without exception, walang makasalanan, guilty and dirty and filthy sinners ang makalalapit sa Diyos na banal. Wala kahit isa. So alam natin yan, pero pwede mo bang sabihin sa Kanya paglapit mo, ito yung mga ginagawa nating response. Alam natin makasalanan tayo, alam natin nagkasala tayo, we know we are guilty, we know we are dirty before God. Pero ito yung ginagawa natin. Like yung we believe na parang dahil sa biyaya ng Panginoon, meron tayong license. Ano ibig sabihin ng license? Yung bang, okay lang yan. Di ba? Nagkasala ako, mabait naman si Lord eh. He is a God of love, yes, but He is also the God of justice. Seryoso sa kasalanan. Hindi niya pwede basta-basta isang tabi yung kasalanan. And aside from a license, ano pa? We're also guilty of yung making a promise. Okay, ito yung pangalawa. Yung we make a promise na sabihin natin kay Lord, Lord, nagkasala ko, pero promise, next time, di ko na po uulitin. Isang kamay itataas natin, kahit dalawang kamay pa ang itaas natin, di ba? Pero, as if, kaya mong tuparin yung promise mo. And ilang beses nating sinasabi yun. We make promises to God over and over again, pero we break our promises to God over and over again. So, hindi solusyon yun. And then yung pangatlo, ito yung tinatawag na penitence. O yung ginagawa mo ngayon, April, mahal na araw, yung penitensya. Siyempre, hindi naman tayo, mga Christians tayo, siyempre, hindi naman natin sinasaktan yung sarili natin. But we also guilty of responding that way. Na nagkasala tayo sa Panginoon, tapos sasabihin natin sa Kanya, okay, Lord, babawi ako sa iyo. Babawi ako sa iyo. Diba? Gagawin ko na po yung lahat ng gusto niyo. Magsaserve ako ng mabuti sa iyo. Magbabasa na ako ng Bible araw-araw. Magsisimba na ako linggo-linggo. As if kaya nating bayaran yung laki ng utang natin sa Diyos. As if kaya nating makabawi o kaya ay makabayad. So we don't approach God by license or making promise or penitence. We approach God by repentance. Ito po yung pag-aaralan natin ngayon. We approach God
by true heartfelt repentance. Yung bang lalapit ka sa Diyos, aaminin mo makasalanan ka, hihingi ka ng tawad dahil nagkansala ka, at hihilingin mo sa Kanya na linisin ka at baguhin ka. And this is David's prayer sa Psalm 51. So tingnan po ninyo. Over and over again, ito yung mga sinasabi niya. Magbabanggit lang ako ng halimbawa. Verse 2, sabi niya, blot out my transgressions. Buray mo lahat ng kasalanan ko. And then verse 1 yun. And then verse 2, cleanse me from my sin. Verse 7, wash me. Verse 9, verse 10, verse 14, blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God. Deliver me from blood guiltiness. Isipin niyo, that's David. Siya yung sumulat ng halos kalahati ng mga awit. At humihingi siya ng tawad sa Diyos. Sumasamba siya. Yes, yung kasalanan ay nakakahadlang sa pagsamba natin sa Diyos, pero sumasamba siya na inaamin niya na siya ay nagkasala. At tinatanggap naman ng Diyos yung kanyang pagsamba. Right? Kahit si David ay makasalanan, tinatanggap ng Diyos yung kanyang pagsamba. And andun yung assurance, alam ni David, na kapag siya humingi ng tawad sa Panginoon, he is fully forgiven. Baka sabihin ng iba sa atin, si David, siguro maliit lang naman yung kasalanan niya. Di ba? Siguro, konti lang naman yung nagawa niyang kasalanan. Di ba ang tawag nga sa kanya ay a man after God's own heart. Si David yun eh. Pero alam ba ninyo kung ano yung ginawa niyang kasalanan? Na ang naging response niya ay yung prayer niya sa Psalm 51. Nakita niyo yung heading ng Psalm 51? Nandiyan din yan sa picture na yan eh. To the chief musician or to the choir master. So bago yung verse 1, ano yung nakalagay? A psalm of David, when Nathan the prophet went to him after he had gone in to Bathsheba. Saan nakalagay yung story? 2 Samuel 11 to 12. And most of us are familiar with the story. Okay? So kahit mga bata, kayo po ay makinig sa kwento na ito. And you can just follow yung mga pictures as a story. Pero ganito yung nangyari. Panahon ng digmaan doon. Pero si David, namamahinga siya. Tapos nakita niya sa tabi ng kanyang bahay si Bathsheba na naliligo. Maganda. Sinilipan niya. Pinagpanta siya niya. Nagandaan siya. Pinatawag niya. Hari siya. Magagawa niya kung ano yung gusto niya. Pinatawag niya. Nakipag-sex siya kay Bathsheba. Sumaway siya sa ikapitong utos. Huwag kang mangangalunya o sisiping sa hindi mo asawa. Sino yung asawa ni Bathsheba? Si Uriah. Actually, si Uriah, isa sa mga sundalo niya, ni David. So nangalunya siya. Sumaway siya sa ikapitong utos. Actually, hindi lang yun adultery. And that's rape. Ginahasa niya si Bathsheba dahil ginamit niya yung kanyang kapangyarihan bilang isang hari. Ano nangyari? Nabuntis si Bathsheba. May asawa siya, si Uriah. Si Uriah nasa battlefield. So, hindi pwedeng mabuntis. Wala naman yung kanyang asawa. So, para mapagtakpan ni David yung kanyang kasalanan, pinatawag niya si Uriah at sinabi, umuwi ka sa inyo. At ikaw ay makipag-labing-labing sa iyong asawa. Total, Valentine's naman ngayon, so umuwi ka sa inyo. Ayaw ni Uriah. Kasi hindi niya matake na yung mga kasama yung sundalo ay binubuwis yung kanyang buhay sa digmaan, samantalang siya ay magpapakasarap sa loob ng kanyang bahay. And Uriah was even better than David. So, para pagtakpan yung kasalanan ni David, para kunwari si Uriah yung ama nung dinadalang bata, sanggol ni Bathsheba sa kanyang sinapupunan. So, ayaw umuwi ni Uriah, kahit anong sabi ni David sa kanya. Ang ginawa ni David, wala na siyang magkita na ibang solusyon. Sinabi niya sa ibang mga sundalo niya, pagdating sa battlefield, ilagay mo si Uriah sa harapan. At yun nga yung kanilang ginawa at ano nangyari kay Uriah. Siya ay namatay. Kinuha ni David si Bathsheba para maging asawa niya. Guilty si David ng paglabag sa ikapitong utos. Guilty din siya sa paglabag sa ika-6 na utos. Thou shalt not murder. Nadagdagan pa yung kanyang pagsuway, nadagdagan pa yung kanyang kasalanan
Sa kanyang attempt na pagtakpan yung kanyang kasalanan, nagkapatong-patong ang kanyang kasalanan laban sa Diyos. So ano nangyari? Kinonfront siya ni Nathan, the prophet. Sinabihan siya ni Nathan, pinarealize sa kanya na ikaw ay nagkasala laban sa Diyos. You are guilty of adultery, you are guilty of murder. Ang sinabi ni Nathan, you deserve to die. Dahil ang kasalanan mo is not just adultery and murder. Sabi sa 2 Samuel 12:5-9, you despise God Himself. You despise the Word of God. Nilapastangan mo ang Diyos sa ginawa mo, David. Yung mga ganong kasalanan, we expect that from unbelievers, right? Pero just imagine, kung ang pastor ninyo, ay, ganito yung naging kasalanan ni David. Just imagine someone very important sa church ay pumatay ng tao. Ay nangalo niya. Totoo na sin should horrify us, but it should not surprise us. Even the best of God's children ay nakagagawa o posible na makagawa ng isang malalang kasalanan, isang malaking kasalanan. And none of us is exempted. So, bakit ganun kalala yung kasalanan ni David? Bakit ganun kabigat yung kasalanan natin if we sin against God? Isipin niyo, sobrang laki ng privilege na tinanggap niya galing sa Diyos. Pinili si David na hari na pumalit kay Saul. At tinawag siya ng Diyos na a man after God's own heart. Ay hindi lang yon. Ano pa mga ginawa sa kanya ng Diyos? Nangako siya sa 2 Samuel 7 na yung paghahari niya ay walang katapusan ng pag-ibig. Sabi ng Diyos, ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi mawawalay. And then kaliwat kanan yung tagumpay na binigay sa kanya ng Diyos. So before he committed yung sin of adultery and murder sa 2 Samuel 11, na-experience niya yung sobrang laki ng biyaya at pag-ibig ng Diyos sa kanya. That's why yung mga kasalanan natin laban sa Diyos, kung tutuusin ay tila mas mabigat pa sa kasalanan ng mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Because we are listening to the Word of God every Sunday. We read the Word of God every day. Limpak-limpak na biyaya ng Diyos ang tinatanggap natin. And we're sinning against God, who is so good to us. Pero anong kaibahan natin sa mga non-Christians? A difference, nagkakasala din tayo, and we can still commit great sins, pero inaamin natin. Lumalapit tayo sa Diyos. Humihingi tayo ng tawad sa Kanya at meron tayong kumpiyansa na patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Ano sabi ni David? Tingnan niyo yung 2 Samuel 12, verse 13. 2 Samuel 12, verse 13. Ito yung sabi niya kay Nathan. Pagkatapos siyang kumprontahin, sabi niya, I have sinned against the Lord. Ito yung awit na yun. I have sinned against the Lord. Nagkasala ako sa Diyos. Anong sabi ni Nathan? Pakinggan niyo yung sabi ni Nathan. Ha? Si David, guilty ng adultery, guilty ng murder. Tapos sumingi siya ng tawad sa Panginoon. Nagkasala ako sa Panginoon. Tapos ano sabi ni Nathan? The Lord has put away your sins. Binura na ng Diyos, itinapon na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Just like that, hindi ka mamamatay. You deserve that, but di ka mamamatay. Pero yung anak na ipapanganak ni Bathsheba, yung anak ninyo, siya yung mamamatay. Isipin niyo kung gaano ka, paano ipapaliwanag yung ganong klaseng justice system? Isipin niyo kung merong judge at merong on trial, guilty of adultery and murder, tapos sasabihin ng judge, okay, pardon ka na, pinatawad ka na. Yung anak mo ang bibitayin at paparusahan ng death penalty. Yung anak mo na walang kasalanan. How can God, if He's just forgive yung kasalanan natin? Because this story is looking forward to that day na merong isang anak ni David ang papatayin. Wala siyang kasalanan.
Wala kahit isa. Pero siya yung pinatay. And He's not just the son of David. He's the Son of God. At yung kamatayan niya sa krus, outrageous yung kasalanan ni David, outrageous yung lahat ng mga ginagawa nating kasalanan laban sa Diyos. Pero yung ginawa sa atin ng Panginoon on the cross, that's outrageous grace. And His blood is enough to cover all our sins. Kahit gaano kalala yung kasalanan na nagawa mo laban sa Diyos. Even if you're guilty of sexual immorality, even if you're guilty of murder, even if you're guilty of abusing a little child, God can forgive you because of the blood of Jesus. Kaya na sinabi ko kanina, walang makasalanan ang makakalapit sa Diyos na banal. Wala talaga. Pero dahil kay Jesus, dahil sa ginawa ni Jesus on the cross, lahat ng makasalanan ay makalalapit na sa Diyos. Lahat ng makasalanan forgiven and cleansed sinners ay makalalapit na sa Diyos na banal. Hindi ba that's good news? That's why we can pray yung Psalm 51. We can pray yung Psalm 51 kasi sinasabi kasi ng iba na, uy, hindi mo na kailangan ipag-pray yan kasi pinatawad ka na naman. No, we're praying Psalm 51, lumalapit tayo sa Diyos kasi alam natin na tayo pinatawad na, alam natin na tayo patatawarin ng Diyos at papakinggan yung ating prayers. So, let's look at Psalm 51. So verses 1 to 5, makita natin dito yung prayer of repentance ni David. Eh ano yung sinasabi niya? Una, sinasabi niya sa verse 1, yung maawa ka at patawarin ang kasalanan ko. And as we look at these prayers, isipin natin na yung mga prayers na to, pwede rin natin gamitin sa ating personal na prayer or sa ating corporate prayer. Kaya kanina ginagamit natin yung Psalm 51 to pray, yung prayer of repentance. Yung ba paglapit natin sa Diyos, sinasabi natin sa Kanya, maawa ka at patawarin ang lahat ng kasalanan ko. Yung bang lalapit tayo sa Diyos, yes, nagpupuri tayo dahil siya ay banal, siya ay dakila, katulad na nakita natin sa Psalm 96, 2 weeks ago. Pero lumalapit tayo sa Kanya na nakikita din kung gaano kalaki yung kasalanan natin. We still sin. Wala ni isa man dito ang hindi na nakaagawa ng kasalanan. And we can still, we still possible, we are still capable of horrific sins. Punong-puno ng reference sa kasalanan yung awit ni David. Kung babasahin niyo mula verse 1 hanggang sa dulo, my transgressions, my iniquity, my sin, my transgressions, my sin. Against you only have I sinned, done what is evil in your sight, in iniquity and in sin, my sins. Alam ni David na napakalaki ng kanyang kasalanan, pero yun ba yung una niyang binanggit sa Diyos? No. Ano sabi niya sa verse 1? Have mercy on me, O God, mercy. According to your steadfast love, according to your abundant mercy. Mercy, steadfast love, mercy. Kapag ka ikaw nakatingin sa laki ng kasalanan mo, kapag naalala mo ang dami ng kasalanan mo, mag-aalilangan ka na lumapit sa Diyos. Pero kung ang nakikita mo ay yung laki ng awa ng Diyos, kung nakikita mo yung laki ng pag-ibig ng Diyos sa'yo, kahit gaano kalaki ang kasalanan na nagawa mo nung isang araw o 20 years ago, alam mo na mas malaki ang awa at pag-ibig ng Diyos sa'yo. His love is greater than all our sins. Pangalawa, lalapit tayo sa Diyos, sabihin natin, linisin mo ang karumihan ko. Kung katulad tayo ni David na inaamin niya yung kanyang kasalanan sa verse 3, di ba sabi niya, I acknowledge my sin is ever before me. Iba kahit ilang buwan na niya nagawa, pero lagi niyang naalala, may mga times na hindi siya nakakatulog, and he feels dirty dahil dun sa kasalanan na yon. Alam mo na ikaw ay guilty, alam mo na ikaw ay forgiven ng Diyos, pero di ba nararamdaman pa rin natin na I'm dirty. Paano ka makakatayo sa harap ng church? To lead in worship, to preach. Paano ka makakapunta sa loob ng simbahan to worship with God's people and then you feel dirty? Kasi yung gawa ng kasalanan sa atin sin defiles us. Pinarurumi tayo ng kasalanan. It makes us dirty sinners. Paano tayo mga sanggol na narumihan ng kanyang sariling dumi?
And wala tayong kakayahan para linisin yung sarili natin except we cry to God. Katulad ng sinasabi ni David sa verse 2, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. At kapag yun yung iyak natin sa Diyos, bibigyan tayo ng assurance ng Panginoon na dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, we are cleansed. Nilinis na tayo ng Diyos. We are washed by the blood of Jesus. Dahil sa ginawa ni Jesus, malinis na ang tingin sa iyo ng Diyos. Even if you feel dirty, kahit ang tingin ng ibang tao sa iyo ay dirty, God looks at you at nakikita niya, you're beautiful. At naaamoy niya yung bango ng ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. We are forgiven, our guilt is removed, we are cleansed, our filthiness is removed. We struggle to believe that. We struggle to believe that. At yan ang ginagawa ng Diyos kapag lumalapit tayo sa Kanya. Binibigyan Kanya ng assurance na nilinis na kita at nililinis pa kita. And then number 3, ano pa yung prayer ni David? Nagkasala ako laban sa iyo. Ano ba yung kasalanan ni David? Kanino ba siya nagkasala? Nagkasala siya kay Bathsheba. Ginahasa niya yung babae. Nagkasala siya kay Uriah. Pinapatay niya si Uriah. Nagkasala siya sa bansang Israel. Dahil naging unfaithful siya as their king. Pero sabi niya, against you, you only have I sinned. Hindi niya sinasabing binabaliwala niya yung kasalanan na gawa niya sa ibang tao. But in confession, in repentance, we recognize na yung kataksilan natin ay laban sa Diyos. Unang-una tayong nagkasala sa Kanya. Lahat ng kasalanan ay laban sa Diyos. Kaya sabi niya, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. Nagtaksil siya sa Diyos, sumuway siya, nagrebelde siya, inamin niya yon. At aaminin din natin yon. Nagkasala ka sa asawa mo, aaminin mo sa Diyos, di lang ako sa asawa ko nagkasala sa iyo din. Nagkasala ka sa anak mo, aaminin mo na hindi ka lang sa anak mo nagkasala, sa Diyos nagkasala din tayo. Kaya sabi pa niya sa verse 4, kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Na ibang kung inaamin mo na ikaw ay nagkasala sa Diyos, meron bang obligasyon ng Diyos na patawarin tayo? Pwede ba natin pintasan siya kapag hindi niya tayo pinatawad? No. Dapat lang tayo ay parusahan. Pero, dahil meron nang nagbayad ng ating kasalanan, tandaan niyo ito, alalahanin niyo ito, dahil meron nang nagbayad ng ating kasalanan, binayaran na ni Jesus lahat. Not 50%, but 100%. Sisingilin pa kaya tayo ng Diyos sa ating kasalanan? God cannot require payment for sins twice. May nagbayad na, He will be unjust kapag sisingilin pa niya tayo at di niya tayo patatawarin. And that's the point of 1 John 1:9. Kapag tayo humingi ng tawad sa Kanya, He is faithful and just. Kasi bayad na eh. Nakamit na yung hustisya ng inako ni Jesus ang lahat ng parusa sa atin. And don't ever say to God, hindi ako mapapatawad ng Diyos sa laki ng kasalanan ko. You don't know kung gaano kasapat ang ginawa ni Jesus para sa iyo. And number 4, ano pa yung prayer ni David? Mula sa aking pagsilang hanggang sa aking kamatayan, biyaya mo ang kailangan ko. Sabi niya sa verse 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Even from the womb, I was conceived in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ay sinasabi ni David, yung guilt niya, yung kasalanan niya ay hindi nagsimula nung nagkasala siya kay Bathsheba at kay Uriah. Yung kasalanan natin ay hindi nagsimula last week or last month. Nung tayo ay nasa sinapupunan pa lang ng ating ina, wala pa tayong isip, wala pa tayong kakayahang gumawa ng kasalanan, makasalanan na tayo.
Ito yung tinatawag na doctrine of original sin. Sa simula pa lang, na yung kasalanan ni Adan, kasalanan ni Eva ay naipasa sa lahat ng salinlay. We are guilty sinners even before we were born. Ganyan kalala yung problema natin. Nagkakasala tayo dahil tayo ay makasalanan. At kahit tayo ngayon ay Kristiyano na, nagkakasala pa rin tayo. Yes, we have the Holy Spirit, pero nandun pa rin yung sinful nature sa atin at magkakasala tayo hanggang kamatayan. Ano sinasabi nito? Mula nung tayo ipanganak, nung tayo maliit na bata, we need Jesus. Nung tayo naging Kristiyano, inamin natin na we need Jesus. At ngayon, kahit matagal ka ng Kristiyano, you still need Jesus. At hanggang sa huling hininga mo, you need the forgiveness of Jesus. Hindi dating ang araw na masasabi mo na, I'm okay. I'm already mature. Hindi na ako nagkakasala. Perfect na ako. I don't need Jesus anymore. Hindi po mangyayari yun. So, yung anak namin ay si Stephen, may mga times na sinasabi niya, bad ka kuya, you're bad kuya. Tapos kami ni Jody, oh no, wag mo sasabihin sa kuya mo yon. Pero in essence, naisip ko na, totoo naman eh. Sasabihin namin sa kanila, oh, bad si kuya mo, bad ka rin. Si daddy, bad din. Si mommy, bad. Si God lang yung good. Kaya kailangan natin si Jesus. Kailangan po nating alalahanin yun. Bakit? Kasi sanay-sanay tayo na maganda yung comments na nare-receive natin. I'm receiving a lot of good comments. Sanay na sanay kayo na mayroon kayo na-receive na magandang comments sa Facebook. Wow, ang ganda-ganda mo, ang galing-galing mo naman, galing-galing ng anak mo. Pero kung pakinggan mo yung comments sa iyo ng salita ng Diyos, you're a sinner, you're a desperate sinner. But that's good news kasi sabi niya, you come to Jesus. Every single day, you come to Jesus. Mayroong mga pastor na nagtuturo na, hindi mo na kailangan humingi ng tawad kasi pinatawad ka na ng Diyos eh. Pinatawad ka na, hindi mo na kailangan humingi ng tawad. Hindi na applicable sa atin yung Psalm 51. Sino papakinggan ko? Sila? O si Jesus na tinuruan tayo ng manalangin, Our Father in heaven, give us this day our daily bread and forgive us our sins. So sa Panginoon, Jesus tayo makikinig, hindi sa mga bulaang tagapagturo. Lumalapit tayo sa Diyos to receive yung assurance na tayo'y pinatawad na, tayo'y pinapatawad, and we will always be forgiven because of Jesus. Napakabuti po ng Diyos. Walang dahilan bakit ka mag-aatubili na lumapit sa Kanya. God's kindness leads us to repentance. At pag pinag-usapan natin repentance, hindi lang ito yung pinagalitan ko si Dayan. Dayan, mag-sorry ka sa anak mo. Ay, sa kapatid mo. Di ba? Nasaktan mo siya. Sorry. Yung gano'ng impression na, okay, Lord, sorry. Pero kung yung repentance mo o yung paghingi mo ng sorry, ay wala namang desire na magkaroon ng pagbabago sa heart mo, humingi ka ng tawad just to escape yung kanyang punishment, and you don't desire change sa heart mo, then maybe you're not repenting. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung repentance at renewal. Kapag lumalapit tayo sa Kanya with a prayer of repentance, we also pray for renewal. Kaya verses 6 to 13, let's look at prayer for renewal. So bukod dun sa apat na nabanggit na natin, ito pa yung pang-5. Sinasabi din ni David, ito yung sabihin natin sa Panginoon, Lord, baguhin mo ang puso ko dahil hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Diba? Kung titignan yung verse 6, meron siyang tinutukoy doon na truth in the inward being. Yun yung mahalaga. Wisdom in the secret heart. Yung behavior mo, pwede mong baguhin eh. Yung bisyo mo, pwede mong tanggalin. Yung pambababae mo, pwede mong itigil. But you cannot change your heart. Kaya yung prayer ni David sa verse 7, purge me with hyssop, and I shall be clean. Ano yung hyssop? Ito ay isang sanga na may mga dahon, tapos sinasawsaw sa dugo ng hayop, tapos ipinapahid doon sa pintuan. This is just a ceremonial washing. Okay? Pero sinasabi dito ni David na, Lord, yung totoong linisin mo talaga ako. Okay? You really purify me. Gawin mo ang lahat para malinis ako.
Yung bang kumaruming damit, todo bleach talaga, todo sunrock talaga, hanggang dumating yung time na puting-puti na yung heart ko. Di ba? Wash me and I shall be whiter than snow. Ito yung promise ni God sa New Covenant. I will sprinkle clean water over you. I will cleanse you from all your uncleanliness. Lilinisin ko kayo, babaguhin ko yung puso niyo. Ano pa yung prayer niya? Sabi niya sa verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Binigyan na tayo ng bagong puso nung tayo ay na-born again. Pero unti-unti, araw-araw, binabago pa rin ng Diyos yung puso natin. So when we pray, sinasagot yun ng Diyos. Hindi natin kayang pagtrabahuan na baguhin ang sarili natin. We can't just come to God, sasabihin natin, Lord, promise, magbabago na po ako. We really don't believe that. So kung nagsisisi ka, tapos wala kang desire to change, baka hindi ka talaga nagsisisi. Number 6. Yung number 6 na prayer niya, prayer for renewal din. Palitan mo, Panginoon, yung kapigatian kong dulot ng kasalanan ng kagalakang dulot ng iyong kapatawaran. Palitan mo yung sorrow ng joy na galing sa iyo. Apektado ng kasalanan yung lahat-lahat sa ating pagkatao. Yung isip natin, yung damdamin natin, yung katawan natin. Our body cannot deny our guilt. Kaya sabi ni David sa prayer niya sa verse 8, let me hear joy and gladness. Let the bones that you have broken rejoice. Di ba may mga times na naramdaman natin na nagkasala tayo and then we feel something is wrong. There's something wrong sa body natin. And dahil apektado ang katawan natin ng kasalanan, that's why we pray for joy. Sabi niya sa verse 12, restore to me the joy of your salvation. Hindi mo mararamdaman ang kagalakan sa kasalanan. Ulitin ko hindi mo mararamdaman yung kasiyahan na hinahanap mo kung ikaw ay magpapakasasa sa kasalanan. So, kung lumalayo ka sa pagsunod sa Diyos, lumalayo ka rin sa tunay na kagalakan. But when you remember the gospel, when you remember your salvation, when you remember the mercies of God, the depth of your forgiveness, then joy overflows. So, ibig sabihin ng renewal, meron kang new heart, meron kang great joy na galing sa Panginoon. And then number 7, ito yung last prayer niya. Hayaan mong ang kagalakang ito ay umapaw at magdulot ng higit pang pagsunod sa iyo. We desire obedience. Hindi tayo yung mga Christians na pwede namang mag-sorry, pwede namang humingi ng tawad sa Kanya. So okay lang na magkasala. Kaya yung prayer niya sa verse 11, cast me not away from your presence and take not your Holy Spirit from me. Ano sinasabi niya? Nasa atin yung Holy Spirit. Nasa atin yung presensya ng Diyos. And if you're really repentant, sinasabi mo, Lord, wag mo nang hayaan na malayo ako sa iyo. Ayaw mo nang lumayo sa Kanya. Sa bigas sa presensya niya, ayaw mo nang sumuway sa kalooban niya. Kaya in prayer niya sa verse 12, uphold me a willing spirit. So you pray for renewal, na baguhin ng Diyos yung puso natin, na bigyan tayo ng Diyos ng kagalakan na nanggagaling sa Kanya, and we grow in obedience to His will. Repentance, renewal. Pagsisisi, puso na nagsisisi, at puso na nababago. Pareho po yan na regalo galing sa Diyos. Hindi mo yan kayang pagtrabahuhan. Pero yung promise ni God, ask and it shall be given to you. Ngayon po ay panahon ng mga puso. Mag-Valentine's na. Kaya pati yung Jollibee ay nakikiride sa panahon ng mga puso. Hindi ko alam kung napanood yung mga commercials. May mga commercials yan eh. Okay? Yan. Okay? So, halimbawa, panoorin natin to. Hindi natin papanoorin. Hindi ko alam kung alam niyo yung mga commercials niya, pero yung iba, nahihiya kapag nanonood. Yung iba, sakit sa puso. Okay? Kala ko pa, bida ang saya. Bida ang sakit pala.
Because we are being in touch with the condition of our heart. Yung iba, basag ang puso. Yung iba, broken-hearted. Yung iba, sawi ang puso. Yung iba, kinikilig ang puso. But we're so, lang ngayong Valentine's, we're so preoccupied kung ano yung condition ng heart natin in terms of our relationship with other people. Wala akong ka-Valentine's, may ka-Valentine's ako. As if yon ang pinakamahalaga sa lahat. But let this worship, yung worship time natin, remind you. Kapag puso ang pinag-uusapan, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung kondisyon ng puso natin in relationship with God. Kahit wala kang ka-Valentine's. Pastor, kanina pa sinasabi mo na yung puso natin ay makasalanan. Paano tayo makakalapit sa Diyos? Ano yung maihahandog natin sa Diyos? And that's good news. Wala tayong maihahandog sa Diyos. Hindi naman yung ganda ng gayak mo ngayon ang i-offer natin kay God. Hindi yung galing mo sa pagkanta o sa pagtutog o sa pag-preach o pag-serve. Ang good news ay yung nakalagay sa Psalm 51. Tingnan po ninyo. Okay, Psalm 51. Sabi sa verse 16, "For you will not delight in sacrifice, or I will give it. You will not be pleased with a burnt offering." At ano sabi sa verse 17? Sabay-sabay po natin basahin. Nakalagay dito yun. Ano sabi doon? Okay, verse 17. "The sacrifices," okay, sabay-sabay po tayo. "The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise." Kung ganyan yung kalagayan ng puso mo, and you feel broken-hearted because of your sin, then offer that to God. Hindi niya sasabihin sa'yo na, ayoko niyan. Because in reality, that's the only thing we can really offer to God. Wala tayong maihandog na alay sa Diyos sa pagsamba maliban sa puso natin na inaamin na tayo ay nagkasala laban sa Kanya. And that's good news for us. Kasalanan mo yung makakaadlang sa'yo para lumapit sa Diyos. Pero kung inaamin mo na kailangan mo yung awa niya, yun yung buong galak na tatanggapin ng Diyos. Okay, so paano mag-respond si God? Kung ganito yung kalagayan ng puso natin, so tingnan natin yung 4 na epekto o resulta kung ang kalagayan natin sa puso natin ngayon ay dahil na-realize natin kasalanan natin, we are humbled, we are repentant, we are sorrowful against sin. Okay, number 1. Number 1. So kung ganyan yung kalagayan ng puso natin, sabi natin sa Diyos na, ito lang po yung mayalay ko sa iyo ngayon. Anong sasabihin? Anong response ni God? Number 1, natutuwa ang Diyos. Hindi dahil natutuwa siya na ikaw ay umiiyak. Hindi dahil natutuwa siya na ikaw ay broken-hearted. No, natutuwa siya kasi alam niya na yun ang kondisyon ng heart natin. But we are coming to Him. We are offering ourselves to Him. We surrender to Him. Inaamin natin na, Lord, wala akong ibang kailangan maliban sa iyo. I need Jesus. I need your grace. I need your forgiveness. And God is delighted. Nakalagay yun sa verse 17. You will not despise. He is pleased. He is delighted. Yung ba? Itong pinakamahalaga sa lahat. So whatever the condition of your heart right now, natutuwa ang Diyos kung lumalapit ka sa Kanya na hindi nagpapanggap. You're honest. Pangalawa, natutuwa ang Diyos. And then tayo naman, aawit tayo ng papuri sa Kanya. E tingnan niyo si David. Ano yung prayer niya sa verse 14? Deliver me from blood guiltiness. Guilty siya ng murder. Laban kay Uriah. Deliver me from blood guiltiness. So kahit gaano kalala yung kasalanan natin, we can ask for forgiveness. O God of my salvation. At ano mangyayari? And my tongue will sing aloud of your righteousness. O Lord, open my lips and my mouth will declare your praise. Kung hindi ka kumakanta, if you're not singing, if your heart is not singing, hindi mo alam kung gaano kalaki yung pagliligtas na ginawa sa iyo ng Diyos.
Pero kung nakikita mo kung gaano kataas, gaano kalawak, gaano kalalim ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, then you will sing aloud. And then number 3, so natutuwa ang Diyos, aawit tayo ng papuri sa Kanya, and then aabutin din natin yung mga makasalanan katulad din natin. Ano sabi niya sa verse 13? Then, I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. Makasalanan ako, pero tuturuan ko din yung ibang mga makasalanan. Merong makasalanan sa labas ng church. Tama? So, aabutin natin sila, ipapadama natin yung awa sa kanila dahil tayo rin ay makasalanan na tumanggap ng biyaya ng Diyos. We share the gospel of mercy sa mga kasalanan din na katulad natin. Meron bang makasalanan dito sa loob ng church? Ilan? 100%. Aabutin din natin yung bawat isa. We disciple other members. We discipline those who are sinning. Kinaawan tayo ng Diyos, kaawaan din natin sila. We don't relate with one another na parang ako santo, ikaw makasalanan. Yes, we are all saints, but we are also all sinners. And then number 4, titibay ang iglesia natin. Ganun? Kapag mag-aaminan tayo ng kasalanan natin, titibay yung iglesia natin. Akala kasi natin parang mag-grow yung church kapag ang church ay punong-puno ng mga banal at mga matutuwid at mga masunurin at mga masisipag. Pero kung mas aware tayo na lahat tayo makasalanan, mas aware tayo na lahat kailangan natin sa Diyos, kailangan natin ng Diyos, kailangan natin ng isa't isa, ano mangyayari? Hindi tayo magpapayabangan, magtutulungan tayo, magdadamayan, mag-iintindihan at magmamahalan. And yun yung prayer niya sa verse 18. Do good to Zion in your good pleasure. Si David, tinanggap ko yung awa mo, kaawaan mo din yung lahat. Do good to Zion in your good pleasure. Build up the walls of Jerusalem. Father, this is the people of God. Build up the people of God. Ito yung picture namang, yung bang sama-sama tayo na sumasamba, na lumuluhod sa Diyos kasi naamin natin na tayo lahat makasalanan. We all sing His praises. He rescued us out of darkness into His marvelous light. At yung sacrifice na ibibigay natin sa Kanya, yung katawan natin, yung puso natin, in response to His mercies to us every day. At tumatatag yung iglesia natin kung lahat tayo sama-sama na lumalalim sa awa at habag ng Diyos sa atin ng mga terrible na makasalanan. Eh yun ang ibig sabihin ng growing deeper into the gospel. When we realize kung gaano tayo lahat ka-guilty, kung we realize kung gaano tayo lahat ka-dirty na mga makasalanan, then we realize kung gaano kalaki ang ginawa ng Panginoon sa atin. The more we are confronted by the bad news in our hearts, the more we see the good news of the gospel. And I just pray, that God will grant every one of you a humble, repentant heart like David.